Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Gawa. Acts chapter 4. Acts chapter 4, verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. But seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. But when they had commanded them to leave the council, they conferred with one another, saying, "What shall we do with this man? For that a notable sign has been performed through them is evident to all the inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it. But in order that it may spread further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name." So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John answered them, "Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot but speak of what we have seen and heard." And when they had further threatened them, they let them go, finding no way to punish them because of the people, for all were praising God for what had happened. For the man on whom this sign of healing was performed was more than 40 years old. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban. We struggle sa maraming bagay. We struggle in sharing the gospel. Minsan mahina yung aming kalooban. Nahiling namin o aming Diyos, as we study how bold ang inyong mga kanakan noong unang panahon, ganun dinawa kami magkaroon ng kasigasigan kamukha sa kanila. Tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral habang inaaral namin paano sila kumilos. Maunawaan-nawa namin ito hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay hindi madali. Mahirap. Iba-iba ang senaryo. May nakakainis, merong nakakawalan ng pasensya, merong ayaw makinig. Kahit ibahagi mo sa lahat ng pinakakaya mong talino na maibigay ang konsepto ng salita ng Diyos. Ang ayaw-ayaw at hindi yan makikinig. Hindi ko alam kung minsan napag-isipan na ninyo kung gaano karami na ang nabahagi na ninyo ng salita ng Diyos. Gaano karami din ang nanampalataya, gaano karami ang hindi. Most probably, kung karaniwan, marami ang hindi. Kahit paano niyo gawin ang inyong pang-ibanghelyo, may you done it a word, isang verse, evangelism, magawa nyo man ang isang mahabang senaryo at pananalita ng pag-iibanghelyo, ang pagkilos ng Diyos ay nasa Kanya pa rin kung kailan niya gusto at sino ang Kanyang ililigtas. Ngayong pag-usapan natin, mga kapatid, mayroon bang resulta ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng mga apostol? Pag-usapan natin at ituloy natin, mga kapatid, arrest for preaching the gospel.
At meron po itong tatlong bahagi. Yung unang bahagi nito is the arrest, yung pag-aaresto sa kanila. Ang ikalawang bahagi po nito ay yung interrogation. That is in verse 5 to 12. At yung huling bahagi po niya in verse 13 hanggang aabot po yan ng verse 22 ay yung resulta nito. Inaresto sila at anong bunga at anong resulta at pangyayari. Ulitin lang po natin ang kasaysayan. Ang mga apostoles, si Pedro at Juan ay pumunta sa templo ng Israel para manalangin. Kultura po nila to. Their common practice ng mga Hudyo. Hindi to practice ng lahat ng tao, lahat ng mananampalataya sa buong mundo. It's simply Jewish practice at ipinapractice pa rin ng mga Hudyo kahit na mga apostoles o mga mananampalataya. They still practice this. Masama ba yan? No. Biblical po ang practice na to. They do in the morning, at noon, and the evening. Kaya meron silang tatlong segment of prayer. Dahil halimbawa nila kung paano po nananalangin si Haring David. Dahil doon naging sistema na nila to at pangkaraniwan nilang ginagawa. And you would see, si Pedro at Juan, hindi nila ito ginagawa out of something like ginagawa nila dahil responsibilidad, kailangan silang i-maintain ang practice. Hindi nila ito ginagawa dahil requirements. Hindi nila ito ginagawa as an example. Ginagawa nila to dahil gusto po nilang gawin. If you would see, dalawa lang sila. Hindi 12, hindi yan 11. Hindi silang 12, 12 na sila kasi nga naidagdag na sa kanila si Matthias. Kaya yung mga disciples ay 12 ulit. Kung 12 sila ulit, hindi ito ginagawa o yung iba hindi natin alam kung nasa Jerusalem din noong mga panahong ito. But ang klaro, dalawa lang sila. Ang isa sa weakness ng Christian practices is we sometimes adapt practice and then we do them as requirements sa lahat. O dapat ganito tayo kasi ganito yung ginagawa ng iba. Mga kapatid, that is religion. Ginagawa mo ang isang bagay sa pananampalataya, hindi dahil requirement siya. Ginagawa mo siya kasi gusto mo siyang gawin. Like Sunday service. Bakit ako pumupunta sa simbahan? Bakit ako nananambahan? Hindi ka pumupunta rito kasi Sunday is appointed Sunday ng mga churches tapos required kang umattend. Pumupunta ka ng Sunday because you want to worship your God. Gusto mong sumamba sa Diyos. Hindi ka pumupunta dito kasi pag wala ka, hahanapin ka. Kapag wala ka, may namimiss ka, hindi ka pagpapalain. Mga kapatid, mga mabababaw na mga pananalita at pananaw yun. Nagsisimba ka dahil sasambahin mo ang Diyos. Ikaw ay isang performer tuwing Sunday. Kaya lagi ko sinasabi, when you sing, do your best. Because you are a performer. Kung nakasanayan natin, Pastor, pag Sunday, nakasanayan, nakaupo lang, walang ginagawa, kasanayan po yun. Nagpupuri ka at umaawit ka kasi nga sinasamba mo ang Diyos. That's practice na out of, galing yon sa iyong puso. Kaya minsan nagtatalo-talo. Dapat yung kanta natin ay emotional. Yung kanta natin ay mga hymns lang. Mga kapatid, kahit alin doon, why do you do that? Bakit ko ginagawa yun? Kailangan ba emotional yung song for me to be emotional? O kahit hindi emotional ang dating nung kanta kapag ina-appreciate mo ang song at kung sino yung kinakantahan, then it will be different. Diba, tuwan-tuwa kayo kapag mayroong foreigner kinakanta ang mga Filipino song? Sa Facebook, ang dami nag-share and like dun sa isang kanta na mga foreigner, kinakanta nila yung kanta ng mga Pinoy. Alam niyo bakit nila kinakanta yun sa mga choir? Dahil hindi nila matalo madrigal singer sa singing competition sa Europe. Marami sa mga kanta nila ina-adapt ng mga foreigners kasi nga ang kanta ng mga madrigal singer, iba ang approach.
Kaya mga kapatid, malungkot yung kanta. Pag kinanta nila, di naman sila sumasayaw, but you would feel them because they want to sing at binibigay po nila lahat yan. Ganun din ang worship. Kaya, when you go to prayer meeting, hindi ka nandun kasi required ang prayer meeting every Wednesday. Gusto mo manalangin, kaya nandun ka. Gusto mo samahan yung iba sa pananalangin, kaya ka nandun. Ito po yung mga practice ng mga Hudyo na hindi ito requirement dahil wala yung 10. Ginagawa nila to kasi gusto nilang gawin. Pagdating nila doon, mga kapatid, it's simply ang gagawin lang nila is to pray. God gave them an opportunity o binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na may bahagi ang salita ng Diyos and they grab the opportunity. Okay, merong isang lumpo at mula kapanganakan ay lumpo na siya. And then napagaling nila ayon sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. At sila ay nag-ibanghelyo dahil sa pagkamangha ng mga tao na mamangha kayo rito. Hindi kami nagpagaling niyan. Ang nagpagaling ay yung inihintay niyong Messiah, yung inihintay niyong Kristo, yung inihintay niyong tagapagligtas na pinatay niyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yun. At habang sila nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, ibinahagi sa kabahagi nito ay ang pagtuturo sa kanila na mayroong buhay pagkatapos nito. Akala ng iba, ng mga Saduseo, pag namatay sila, tapos na yung buhay. Kaya yung kayamanan nila, they keep on investing and investing. Sobra na yung kayamanan nila and they keep on investing para mas dumaming kayamanan nila. Can you imagine? Aanin mo lahat ng maraming kayamanan sa buong mundo. Why is it lawyers ay pumupunta sa politics? Sa Pilipinas at least. Baka akala niyo, Pastor, maliit ang kita ng lawyer. Ang notaryo sa mga tarem. Minsan nagpanotaryo ako, hindi ko alam kung natsyempuhan ko yung masyadong maraming notaryo. Nagpanotaryo ako at ako ay pang 75. That's 11 a.m. Kung 50 ang nagpapanotaryo at magbabayad sila ng 100 pesos each. By the way, hindi ako nagbayad kasi kilala ko yung attorney. Okay, dahil simple lang po yung aking pinagawa. Kung 50 sila at siningil sila ng 100 pesos, yung araw na yun, kikita yung attorney ng 5,000 pesos sa isang araw. O, kung magtatrabaho siya ng 20 days in a month, i-multiply niyo po yun. 20 times 5,000. Yun po yung kita niya kada buwan. Ngayon, kailangan ko pa bang magpakayaman kung gano'n na yung kita ko? Pero ba't sila papasok sa politics? Ang kagawad ng bayan is only 90,000 ang sweldo per month. Bakit ako magkakagawad kung ako ay lawyer? Yung tanong ko lagi, bakit ako magkakagawad kung lawyer ako? Kung pwede akong kumita ng 5,000 per day, magkano ba yung gastos mo kada araw? Matakaw ka na 1,000 kada araw ang pagkain nyo. O, naka-aircon kayo 1,000, meron pa akong 3,000. Yung 1,000 pang bayad ko ng katulong, kasi yung katulong namin sumisweldo siya ng 30,000 naman. May sobra pa siya ng 2,000. Kung 50 lang ang kanyang inonotaryo, wala pa siyang case, wala pang mga kaso na lalakarin, etc., etc. Why involved in politics? Kasi bakit? Sabi ng iba, because of the projects. Simple. Lawyer ka na eh. Okay. Yung lawyer na bumili ng lupa ako, binabayaran niya ako dati ng 50,000 a week. Huwag niyo nang kwentahin magkano kinikita niya kada. Basta ganun po yun. Kaya imagine mo, brethren, why should I get to politics? Kasi yayaman. Tapos ang dadami na lang bahay. Isipin niyo, merong bumili ng lupa sa buwan.
Can you imagine? Isinubdivide daw yung buwan, bumili si Arnold ng lupa doon sa buwan. Time will come, titira siya doon. Hindi ko alam paano siya titira. O, ganun karami yung pera ng mga Pilipino. Dati ang bundok ng mga tarem, pwede mo siyang linisin, tapos pwede kang linisin mo lang yun, ang meron lang sa'yo rights for 20 years. Pag umakyat ka sa daang kalikasan, ang nakalagay doon sa ibang mga lupa, do not enter private property. Bakit? Bakit sila nagkatitulo? It's private property. Huwag na tayo makialam. Mga kapatid, ang mga Saduceo, ganun, akala nila ito lang yung buhay. Ang sinasabi nila, there is life after death. Yun yung ating pag-asa. Ano? Hindi yung ililigtas ka lang ng Panginoong Jesucristo, ibabati ka niya sa God the Father, tapos pag namatay ka, hiwalay na kayo. Hindi po ganun yung hope dito. Ang hope na sinasabi nila, pag naipagbati ka sa Diyos, makakasama mo siya for eternity. Yun po yung ibig sabihin ng gospel, na namatay si Kristo, ipagbabati ka niya sa Diyos at makakasama mo siya for eternity. Ang mga Saduceo hindi naniniwala doon. Dahil dyan, na-aresto ang mga disciples. Sino nag-aresto? Mga Saduceo, captain of the guards. Tapos, inabutan sila ng gabi kasi alas 3 yung prayer time. Inabutan na sila ng gabi, may pinagaling. Tapos, nagbahagi sila ng gospel. And then bigla silang inaresto after that. Dahil inabutan na ng gabi, kailangan silang ikulong muna kasi walang pwedeng magtanong sa kanila o mag-interrogate dahil ang rule sa pag-i-interrogate ng mga kriminal should happen on broad daylight. Kaya ang ginawa sa ating Panginoong Jesucristo, katulad ng sinabi ko last time, ay isang pandaraya. Hindi dapat ginawa yung pag-i-interrogate o paghatol kay Jesus Christ ng gabi. Should they have been done on the broad daylight. Sa araw dapat ginawa. Kaya mga disciples, naituwid na po ng Sanhedrin ang kanilang system. We'll do it on the day. Sumunod na araw, dumating na po yung mga mag-i-interrogate, Sanhedrin. The best of the best sa mga theologians. They have the rulers, mga Levita, elders, mga pinuno ng bawat tribo, mga skriba, Bible copyer, at ito rin yung mga intellectuals na nag-aaral ng salita ng Diyos. Si Annas na dating high priest, si Caiaphas ang present high priest, at merong dalawang hindi natin alam kung sino sila, si John o si Jonathan sa ibang salin at si Alexander, pero meron ding mga iba na high priest. High priestly family. Mga elite ng Biblia ang nandoon. Elite ng Old Testament, mga tatalino at mga pantas ng Old Testament, together with 12 elders na nandoon. Ano ang kanilang pag-uusapan? Of course, ang salita ng Diyos in the Old Testament. Paano kayo nagpagaling? Expecting something na sila ay sasagot, sila ay nagpagaling ayon sa kapangyarihan ni Beelzebul o sa kapangyarihan ni Yahweh. Iba ang sagot. Ang kanilang sagot, sila ay nagpagaling ayon sa pangalan, kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na taga Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Why they are so specific? Ini-specify nila, mga kapatid, kung sino ang nagpagaling dahil common name ang Jesus. Kahit naman sa atin. Pag kayo ay galing sa Catholicism, kapag naipanganak ng January 9, alam na ninyo kung anong pangalan, karamihan, Jesus. Buti hindi sinasama yung Jesus Nazareno. No, but pag sa unang panahon, January 9 ka na ipanganak at ikaw ay nasa traditional church, ito, karaniwan ng pangalan mo, Jesus. Dahil hindi siya mapapagalitan sa kanyang pangalan, pinapalitan Jesse, kasi hindi mo kayang pagalitan ng, Jesus, halika rito! Hindi na siya pubray. Diba? Kaya yung Joshua ligtas din. Joshua is the Hebrew equivalent of Jesus. Kaya pag Joshua, mahirap din pagalitan kasi Jesus yung Greek noon eh. No? Yeshua. Kaya mga kapatid, ito yung
Ito yung kanilang ipinapangaral at sinasabi, ito ang nagpagaling. Kaya lang, yung nagpagaling na si Jesus, siya yung cornerstone. Pag sinabi natin cornerstone, pag inilagay po yung bato doon sa panulukan, doon sa sulok na yon, yun po yung magiging basihan ng lahat ng wall ng bahay na itatayo o kung templo yung pinag-uusapan natin. Siya po yung, pag inilagay po yung cornerstone, yun po yung pinaka-basis ng lahat. Tatayo ang building at disenyo ng building dahil sa cornerstone. Okay? Kaya dapat yung pinakamaayos na bato ang ilalagay doon dahil lahat ibabase doon sa bato na yon. Kaya lang, sabi ni Pedro, nireject niyo yung cornerstone. Yung cornerstone ng templo ng Diyos, nireject niyo eh. Para sinasabi nyo, yung standard dapat natin nandun, tinanggal nyo. Ano yung gusto nyo ilagay? Kasi na, pinatay nyo yun eh. Pero alam nyo ba, sabi niya, walang maliligtas maliban sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Walang iba. Muli ang Sanhedrin ay napahiya. Okay? Kaya itong ginawa nila sa verse 13. See their observation. Anong naging resulta ng mga yan? Sabi na sa verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, ang bigat nila, no? Paano ang bangis nila? Mabangis po yan. Bakit? They were filled with the Spirit. This is a promise in John 1:8. They were filled with the Spirit, kaya ganun ka-bold. Hindi to madali. Ewan ko sa inyo, yung pag makikipag-usap kayo sa maraming tao, di ko alam how bold we can be. Isa nakala natin, pastor, yung mga pastor ba laging matapang? Not really. Ako hindi ako matapang. Palitan mo yung audience ko, mag-iiba ako. Yung fear ko mas mataas dahil ang pinaka-kinakatakutan ko nung ako yung nag-aaral ay magsasalita ako sa harap. Yan ang pinakaya kong ginagawa. Kahit po yung mga pastor, you would see them, magagaling na sila and they're still fearful. Kahit, lalo na kung magsasalita ka sa maraming tao, tapos mga elite sa Biblia ang kakausapin mo, boldness is required. At yung boldness nila, mga kapatid, ang idea nito is may karapatan silang magsalita, parang ganon. Ganon ka sila katapang, parang pakiramdam nila meron silang tapang para magsalita sa mga to. Sabi siguro, tatapang na mga to Sino ba sila? Sabi niya, uneducated. Hindi aral. Sa ibang pananalita, it's amateur. Common men. But they were astonished. At na-realize nila, ito yung mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi ko alam kung nakakaranas kahit nakarinig na kayo ng iba't ibang pananaw sa Bible School. Hindi ko alam kung last year o the other year ako may napanood sa Facebook. Sabi nung isang babae ganito. Nasa isang Bible study po yun ng mga Christians. Hindi maganda ang nag-graduate ng Bible school. Mas mabuti pang hindi na nag-graduate sa Bible school. Yung iba naman, hindi natin kailangan ng Bible school. Basta't ang importante ay nag-aaral tayo at gagabayan tayo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, from this pa lang, meron na tayong ma-observe sa linya ng Sanhedrin. Sabi ng Sanhedrin, and they recognized that they had been with Jesus. Mga kapatid, ang teacher nila, ang pinakamagaling guro sa San Sinuko. Diyos mismo to eh. Nag-aaral sila for 3 years. Tapos, sasabihin mo, pastor, hindi kailangan ng training, hindi kailangan ng Bible school. Mga kapatid, I tell you, iba po yung mga nag-aaral sa Bible school na maayos. Siguro meron mga nag-Bible school na mayabang, yung
alam mo yon, nung galing sa Bible school, at you should recognize them as pastor, yun lang nakakatakot. Kailangan pastor sila kasi graduate sila ng Bible school. Sa isang banda, hindi maganda yon. Pero alam niyo ba, yung mga matitinong graduate ng Bible school, ay magagamit sila mightily ng Diyos. Of course, kahit naman yung hindi nag-Bible school, but ang punto ko mga kapatid, may halaga ang Bible school. Meron po siya. Hindi natin may sasantabi po yun. Tingnan nyo, no? Kahit ang mga Kristiyano na di-distinguish po nila to, no? Si Apollos ay orator. Si Pablo, aral naman sa Bible school. Pero ginamit ng Diyos yung dalawa sa kani-kanyang kakayanan. Yung nag-graduate ng Bible school, yung aral sa Bible school at magaling manalita. Both were used mightily by God. Ibig sabihin, kung hindi ako nag-aral, what will I say? Anong sasabihin ko kung hindi ako nag-aral? Anong ituturo ko kung hindi ako aral? Alam mo yun, may factor po yung pag-aaral. May factor yung, pastor, graduate ang Bible school. You respect them, nag-aral yun. At makakatulong sa'yo kung siya'y aral. Pwede ba yung hindi na nag-Bible school? Pwede naman, kung siya'y mag-aaral din. Intindihan po natin. Nung nag-aral ako sa Phoebus College of Bible, ang sa amin ay pang 1 taon lang. Di ko alam na 1 taon lang pala yun. 1 taon lang. Pang out of school yun kami dinala. Kasi hindi kami matatalino. Pang 2.0 lang ang grade ng pwede sa Bible school. Nila, ng Phoebus College of Bible. Ayaw kami sa masteral, kaya dinala kami doon sa kasama namin mga high school graduate na mga pastor. Dami namin nalaman. Ang sabi sa amin ni Jay Bansuelo, sabi niya, babasa kang libro, ganito karami nasa table niya. Sabi niya, pag graduate mo after a year, matatapos mo lahat yung librong to. Akala ko sa buong klase namin yun lang. Sabi niya, hindi yan, sa akin lang yan. Iba pa yung pababasa sa'yo ng ibang mga pastor. Palagay niyo, babasahin mo yung ganito karaming libro by your own kapag ikaw ay may time. Hindi rin. Yung totoo, wag na tayong pa-spiritual dito. Ganito karaming libro, will you read it without any requirements? Yung totoo, wag na tayong pa-spiritual. Mababasa nyo sa 1 taon. Masipag tayo pero tamad din tayo. Ano? Ang dahilan natin kasi may ginagawa pa akong iba, pastor. Ay, intindihan ko po yun. Sa kanya pa lang yun. That is contemporary issues. Kasi naman, contemporary issues. Kailangan pa namin aralin ang kamalian ni Ed Lapis, doon sa kanyang libro na Pagsambang Kristiyano. Dami ng mali. Sobrang dami. Mas maraming mali na kaysa sa tama. Tapos kailangan pa namin basahin yung libro ni Rick Warren, Purpose-Driven Church. Tapos pinabasa ko yung Purpose-Driven Life. Kailangan naming basahin. Sa ibang mga pastors po yun. Tapos magre-report ka, ang requirements 5 libro na basis mo when you do the reports. Lahat yun, kailangan mong gawin. Dahil required ka, gagawin mo siya. Pero kapag mag-isa ka sa bahay, hindi ko alam kung kasing sigasig natin magbasa si Charles Haddon Spurgeon na yung library niya, pag hinabot niya yung pinakamataas, kailangan niyang hagdan. Tanungin ko kayo, gaano karaming library niyo sa bahay, mga libro niyo? Nung nag-aaral tayo, ayaw pa natin bumiling libro. Ngayon pa kaya? Mga kapatid, there is a factor in a Bible school that can help. Depende lang kung yung mag-aaral ay mayabang, sobrang yabang, o matinong mag-aaral. Ang danger ng Bible school is they don't listen to others. They simply listen to the best teacher they have. Ayun lang po yung medyo mahirap sa ibang nag-Bible school. But ang punto ko lang mga kapatid,
hindi siya pwedeng baliwalain. Pastor, baliwalain. Karamihan po ng naririnig nyo mga magagaling na mga preachers, galing po ng Bible school. Uh, Pag narinig nyo sa radyo si Jebo Bansuelo, graduate po yon ng Bible school. Yung matatanda, Clem Guillermo, galing po mga Phoebus College of Bible ang mga yon. Kapag narinig nyo si Noel Espinosa, graduate po yun ng Trinity Ministerial Academy ng London. Kapag narinig nyo si Steve Hofmeyr, graduate po yun ng Bible School sa Amerika, sa New Jersey. Pastor, si Rolly Sebeses, hindi naman. Si Rolly Sebeses ay graduate po ng Bible School. Sa church nila nga lang. Ibig sabihin, Pastor Serenia Maramara, graduate po siya ng Bible School ng Amerika. Pastor, yung mga sikat natin mga nagtuturo, graduate ng Bible School? Yes. Kung nakakarinig po kayo ng Back to the Bible, Stanley Swindoll dati, graduate po yan ng mga Bible School. Pero kapag hindi galing sa Bible ang basis nila karamihan, graduate po yan sa mga schools, sa college. Pag narinig nyo si Ed Lapis, madalang niyo po siyang mahanapan ng verse sa Bible. Practical po yon kasi graduate siya hindi sa Bible school, sa UP. Okay, kaya po yung libro niya patungkol sa pagsambang Kristiyano, ang cover po nun, parang cover siya ng communism, fighting against the government. Kaya cover pa lang po nun, nagka-problema na siya sa amin. Kaya mga kapatid, don't negate it. Pastor, kailangan ng Bible school. Kung meron, maganda. Kung wala, we double our study. Siguro kung graduate kami ng Bible school, mas maganda yung pagtuturo namin ng LRI. It could be better. Kaya mga kapatid, mahalaga yon, mahalaga. Pero kung wala, we have our own in-house training. The pastor will do the training inside the church. It's a good option. Pero iba yung nag-aaral ka lang at yun lang ang gagawin mo. Kaya mga kapatid, ang mga to ay disciple ng Panginoon Jesucristo for 3 years. Mga kapatid, day in, day out, magkakasama po yan. Pati tulugan, magkakasama. Kaya pag sinabi niyo, Pastor, hindi yan nag-Bible school. Kasama nila yung great teacher eh. Kasama po nila. Kaya sa verse 14, but seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. Ito mahirap, ano? Ikinulong sila. Hindi natin alam kung yung pinagaling, nagpakulong din. Ang assumption natin, nung ikinulong yung dalawa, sumama po yung gumaling. Bakit? Kinabukasan, kasama pa rin nila, no? Kasama nila, nagpipreach yung dalawa, pagkatapos, ikinulong sila. Ngayon, kinabukasan, kasama na naman nila yung tao. Alam nga naman, bumalik lang siya para doon. Mga kapatid, baka nagpakulong din ito para sa kanila. Kaya itong Sanhedrin, na hindi nila ginawa yung kanilang pag-uusig ng gabi, ginawa nila ng araw, ito ngayon ang resulta, hindi sila pwede basta-basta humatol ulit. Ano na lang kanilang ginawa sa verse 15? When they had commanded them to leave the council, okay, nag-meeting muna. Diyan muna kayo sandali, we'll have the meeting. Nung matapos sila, nung uusap sila, ano yung gagawin natin sa mga to? Hindi naman natin pwedeng sabihin walang nangyari dahil totoo na mayroon nangyari. Ano na lang ang pwede natin gawin para sa kanila? Hindi nila pwedeng i-deny. Ito pa yung mahirap. Theologian ka, tapos merong magtuturo, ayaw mo makinig. Ito lang naman yung danger ng maraming alam sa theology. And they don't listen to others. Ang mahirap sa mga graduate ng Grace Ministerial Academy, mahirap silang invite sa pagtuturo
at pag-aaral ng salita ng Diyos na hindi mo kasing galing si Noel Espinosa. Mahirap silang invite. Ang gusto lang nila ay yung magaling katulad nun. Kaya kapag hindi yun magtuturo, hindi sila interesado. Lalo na kung hindi ka Reformed Baptist. Yung iba, not everybody. Ito po yung danger if you know something and then you don't listen. When you attend a church, sa ibang church, mapunta kayo sa ibang lugar na wala kayo rito, malapit kayo sa mga tarem, and attending sa ibang church. Will you listen to others when they preach? Sabi na iba, Pastor, hindi ka mukha sa atin. It's true. Marami ang sikat na preaching is topical. Or sometimes it's textual, topical. They get a text, sa susunod, ibang text na naman kung ano po yung magustuhan ng nangangaral. Tinanong yung si Noel Espinosa patungkol dyan, okay lang bang mag-preach ng topical? Sabi ni Martin Lloyd-Jones, mangaral ka ng topical pagkatapos you repent. Sabi. Okay, that's Martin Lloyd-Jones, one of the Puritans. Kaya mga kapatid, will you listen to them when they preach? O kung gusto natin magkaiba sa atin, Pastor, alis na ako, hindi maganda yung preaching. Listen. Nandun ka na eh. Intindihan nyo? Nandun ka na, you listen. Ano yung pwede kong malaman, maintindihan sa taong ito? Ngayon, Pastor, wala. Puro negative. Then you learn the negatives. You still learn. Huwag tayong mayabang na kami lang ang magaling. I am better than John MacArthur. Ano better ka John MacArthur? Pastor, mas magaling pa ako kay Swindoll. O di magaling ka na kay Swindoll. O di baka pwede ka magkaroon ng istasyon ng radyo. Mga kapatid, let's learn. Merong isang pastor, nagkwento siya about, pasensya na ginagamit ko si Noel Espinosa kasi siya sa pinakamagaling na theologian ng Pilipinas. Sabi ng isang pastor, hindi ko alam kung natatawa siya o namamangha siya. Sabi na, bisang pumasok ako sa opisina ni Noel, anong meron? Nakikinig pala ng preaching yun ng iba, sabi. Gano'n nakagaling po yun. Nakikinig pa ng preaching ng iba. Kahit po pag kami nagpipreach po yun, nakikinig talaga siya. Hindi siya nagmamagaling na nagkukwentuhan doon sa likod na mas magaling pa sa mga preachers. Sana hindi na umattend ang mga conference. Ganun po yun. We listen. Ang mahirap doon sa mga magagaling na theologian, they don't listen. Hindi natin kapareho. Out. Ang naging problema ng Sanhedrin, merong mensahe ang Diyos through these people, but they don't listen. They don't pay attention. Ito po yung sinasabi niya, hindi natin ma-deny. Ito na lang gagawin natin. Sabi niya, but in order that it may spread no further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name. O, anong pa pala, bawal na yan, ano? Bawal na po ulit yan sa Israel. O kaya yung mga Pilipinong Kristiyano naglalagay ng flag ng Israel. Alam mo yun, we are pro-Israel. The country and the people you're saying is people who hate you. Bawal sabihin ang pangalang Jesus, Yeshua sa Israel. Sa lupain ng Israel, bawal. Sino nagbawal? Yung Israel mismo. Senador ng Israel ang nagbabawal. Batas na ng Israel po yun. Hindi mo pwedeng pangbanggitin ang pangalang Jesus, makukulong ka. Sino yung gumawa ng batas? Israel. Israel itself hate your God. As how the Philistine Muslim hate your God. Buti pa yung Muslim, naniniwala siya kay Jesus as a prophet. Ang Israelita, naniniwala ni Jesus ay false prophet. O kaya yung Israel ninyo,
Siguro ang pwede niyong paniwalaan is I on the humanitarian side, not on the country itself. Wala na pong Israel. Church na ang meron. Hindi na physical Israel is the church. Kasi hindi nila maintindihan ang koneksyon ng Old and New Testament. Ito po yung tugon ng mga disciples. Anong tugon ni Pedro? Bawal na kayong magsalita patungkol kay Jesus. Mga kapatid, itong sagot niya sa verse 19. Tandaan niyo mga kapatid, judge ang kaharap ng dalawa, o ng tatlo kasi nandun yung gumaling. Sa harapan ng Sanhedrin, the judge of Israel, ito ang sasabihin at isasagot ni Pedro and John. But Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you, rather than to God, you must judge. Alam niyo saan sila dinala? Okay. Ito yung Sanhedrin, judge ng Israel. Ito ang ginawa ng dalawa. O sige, dadaling namin kayo sa tunay na judge. Humatol kayo. Susundin namin ang Diyos o kayo. Ay, gano'n lang po kabigat yung binitawan nila. Tameme yan. Bakit? Isipin mo naman. Dinala ka sa original na judge. Kayo humatol. Susundin namin ang Diyos o kayo. Anong gagawin mo naman sa linyang yun? Bakit sila nagsasalita? Ito pa yung dahilan nila, no? Bakit sila nagsasalita? For we cannot but speak of what we have seen and heard. Ang sinasabi nila kung ano yung kanilang nakita at narinig. Sino yung nakita at narinig nila? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung gospel, mga kapatid, it based from eyewitnesses on the testimonies nung nakakita. Kaya pag sinasabi Pastor, anong proof ng Bible mo? Bakit ko paniwalaan? Kailangan ko ng 100% proof. Mga kapatid, this is eyewitness. Mga saksi sa panahong iyon. Yun po yung ating pinaniniwalaan. Witness at present sila sa panahon na nangyari ang lahat ng kwentong ito. Kahit po sa labas ng kwentong ito, meron. Si Josephus ay meron siyang binabanggit na merong Jesus na nabuhay na pinatay. Historian po yun ng Israel. Mga eyewitnesses. Kaya sinasabi ni Pedro, bakit ako bibigilan? Ito yung nakita namin eh. Ito yung nakita at ito yung aming narinig. Hindi nyo kami pwedeng bawalan sa mga bagay na aming nakita at narinig. Eyewitness. Kaya yung Bible natin, mga kapatid, eyewitness po yung mga bagay na yan. Hindi yan kamukha ni Muhammad. Muhammad ay nabuhay 500 years after the death of Christ. 80, 500, and 600 pa lang nabuhay si Muhammad. Pero alam niyo ba na si Muhammad ay naniniwala na ang Biblia, ang Old Testament ay totoo. Kaya kontra-kontra yung pinagsasabi ng Muslim na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Malaking problema, contrast po yun. Dahil si Muhammad, sabi niya, ang Old Testament is true. The Torah is true. You follow the Torah. Tapos sabi nila, ang pangalan ng Diyos namin ay Allah. Sabi ng Torah, Yahweh. Ba't ipipilit mo yung Torah? Ay, yung Allah. Sabi na, paniwalaan mo yung Torah. May solusyon sila dyan. Kasi corrupted na yung English. Galing nila, ano? Di tingnan nila sa Hebrew. Yahweh pa rin yun. Laking problema nila, ano? Alam mo yung kontra-kontra. Ang mahirap pa sa Muslim is may yung miracle ng libro nila ay mangyayari lang kung babasahin mo sa Arabic. O di peke, kailangan pang mag-Arabic para tumalab yung miracle. At maging totoo yung miracle, kailangan sa Arabic mo mabasa. Bakit sa English? Hindi. Alam mo yung pinaggagawa nila. But anyway, mga kapatid,
Ang mga Kristiyano, pinipigilan magbahagi ng salita ng Diyos. Iba-iba po yung senaryo natin. Minsan di ka lang pakikinggan. Minsan babawalan ka talaga. Pero anong gagawin natin? We'll keep it. Itatago lang ba natin? O mabubuhay lang tayo dito sa balat ng lupa as if okay lang para tayong Sadducees na ikaw mabubuhay pagkatapos ito mamamatay ka, mawawala na. Mga kapatid, yung mga tao sa paligid natin, what will happen to them? Nung minsan nag-chat sa akin si Pastor Fidel Domingo, siya po yung speaker natin sa April 28 sa ating church anniversary. Sabi niya, sana hindi niya ako pagalitan. Pag-pray mo yung aking anak, ay hindi, JS ng anak ko ngayon. Pag-pray mo siya, akala ko na yung pag-pray, pag-pray mo siya, sana maligtas siya. Kawawa naman siya pagdating ng panahon. Mga kapatid, sana ganun din yung puso natin, Pag di natin binahagi ang gospel, at hindi nagkaroon ng pananampalataya at kaligtasan yung mga mahal natin sa buhay, kawawa sila. Kapag namatay sila, pupunta sila sa impyerno hanggang sa walang hanggan. Sana ito yung magpabigat sa puso natin, mga kapatid. Kawawa sila pagdating ng panahon. Kapag namatay sila, pupunta sila sa kumukulong asupre. Tanong, will you share the gospel or stop sharing? Hindi to pandagdag ng membership, Pastor. Pandagdag ng membership. Gusto natin lumago yung church, why not? Pero, hindi po yun ang motibo natin. Mapapahamak po yun dahil walang hanggan silang mahihiwalay sa Diyos. Share the gospel. Pastor, hindi ko alam kung paano. Don't share your testimony. Ipakita mo lang na si Jesus ang kailangan niya para mabayaran ng kanyang kasalanan. Yun na po yun. Huwag niyo nang pahirapan yung buhay po ninyo. Baka maghahanap pa kayo ng theological presentation of the gospel. Wala po yan. Jonah stated 8 words to save a whole city. Yun lang kasi yung pinasabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, ulitin ko, kapag namatay sila, kawawa sila. Pupunta sila sa dagat-dagatang apoy hanggang sa walang hanggan. Kailan ibabahagi ang salita ng Diyos? O titigil ba tayo? Or will move on? Sana ito magbigay ng fire sa puso natin to continue to share the gospel. Tayo, mga bisita, nandito kayo. Kailan kayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? At kailan kayo magsisisi? Dahil kapag hindi kayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, walang hanggang kang mahihiwalay sa Diyos. Sa kumukulong asupre, kasama si Satanas at ang laksa-laksa niyang mga demonyo o anghel na lumaban sa Diyos. Kailan ka pa magsisisi? Kailan ka mananampalataya kay Jesucristo ng taga-Nazaret? Dahil bold talaga yung mga disciples. Ito na lang ang nasabi nila. Takutin na lang natin. Verse 21. And when they had further threatened them, they let them go, finding no way to punish them, because of the people, for all were praising God for what had happened. For the man on whom this sign of healing was performed was more than 40 years old. Mga kapatid, magbahagi ka ng salita ng Diyos, may bunga po yan. Maaaring hindi ngayon. It can be tomorrow. Hindi lang naman pinag-uusapan dito yung pinagaling, bagkus.
yung mga tao nagpupuri dahil narinig nila ang mabuting balita. Manalangin po tayo. Amin Diyos, kailangan po namin ng tapang para may bahagi ang iyong mga salita. Sana bigyan niyo kami tapang lagi na ang iyong katotohanan ay maibahagi po namin. Tulungan niyo rin po mga mahal namin sa buhay at kaawaan niyo po sila. Nawa, sila rin ay makakilala sa aming Panginoong Kristo, magsisi sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa aming Panginoong Kristo bilang Diyos nila at tagapagligtas. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen.